Muli po ay God first morning po mga kapatid and happy Sabbath po. Happy God first morning and happy Sabbath po sa inyong lahat. Happy God first morning, happy Sabbath. So purihin po natin ang ating Diyos sa oras na ito na tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang muli ay makapag-aral ng kanyang mga salita at patuloy na mabless ngayon pong araw po na ito. So tayo po ngayon sa kasalukuyan ay nasa 39 na po at ang ating mga kapatid ay papasok po siguro mamaya-maya. Bago po tayo magpatuloy, bago po natin ibigay kay Brother Melvin Bilasano ang Bible reading. At ang Bible reading po natin ngayon ay sa ikalawang Samuel chapter 9 ay tayo po muna ay sumandali at tayo ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. O dakila at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po dahil kami po ay nakaranas ng inyo pong pag-iingat samantalang kami po ay nagpapahinga. At ngayon po kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita. Ang inyo pong banal na espiritu ang patuloy na magpaunawa sa amin nito. Pagpalain niyo po ang mga participants ngayong umagang ito. Maraming salamat po na pinakinggan ang aming mga dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, ibigay po natin kay Brother Melvin ang part po sa Bible reading. Amen. God first morning po mga kapatid. Good morning po, Pastor Sam. Good first morning po. Tayo ay nasa 2 Samuel chapter 9. Atin pong ituon ang ating atensyon sa ating pagbabasa at ang ating mga puso. Ganito ang sinasabi mga kapatid. At sinabi ni David, may nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? So hinahanap niya yung mga nalalabi na lahi ni Saul. Gusto niya mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil yung meron siyang tipan kay Jonathan, meron siyang pangako kay Jonathan. Verse 2, at may isang lingkod sa sangbahay ni Saul na nagkangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David. At sinabi ng hari sa kanya, ikaw ba ay si Siba? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod nga, sabi ni Siba. At sinabi ng hari, wala na ba kayang natitira sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya na kagandahang loob ng Diyos? Kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid. Ang gustong ipakita ni David, hindi yung kanya mismo kagandahang loob. Nasabi dito na yung kagandahang loob ni David ay reflection ng kagandahang loob ni Saul. At sinabi ni Siba sa hari, sumagot si Siba, sabi niya, si Jonathan ay may isang anak pa na pilay yung kanyang mga paa, sabi ni Siba. Sabi naman, at sinabi ng hari sa kanya, saan? Nandun siya, sabi ni Siba. At sinabi ni Siba sa hari, narito siya nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lodebar, sa lugar ng Lodebar. Nang magkagaya, nagsugo ang haring si David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodebar. At si Mephibosheth na anak ni Jonathan na anak ni Saul ay naparoon kay David. So si Mephibosheth, bali apo ng dating haring Saul, na anak ng kanyang best friend na si Jonathan, ay pilay. At nagpatira pa sa kanyang harap. Ayan, nakita sila at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Mephibosheth, at siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod, sabi ng Mephibosheth. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, sabi ni Haring David, sapagkat ang aking tunay na pagkakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama. At aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo. At ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. So, sa madaling salita mga kapatid, itong si Mephibosheth, bibigyan niya ng
lupain, ano, yung mga buong lupa ni Haring Saul ibibigay sa kanya, no? At inimbitahan siya kakain doon sa kanyang hapagkainan, ano po. At siya ay nagbigay galang at nagsabi, ano iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay? Sabi. At siya ay nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay? Na magkagay tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul. At sinabi sa kanya, lahat na nauukol kay Saul at sa buong kanyang sambahayan ay aking binigay sa anak ng iyong Panginoon. At iyong bubukurin ang lupa para sa kanya. Ninyo ng iyong mga anak at ng iyong mga bataan at iyong dadalhin ito ng mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mepiboset na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang. At si Siba nga ay may 15 anak na 20 bataan. Dami, no? Na magkagayo sinabi ni Siba sa hari, ayon sa lahat ng inuutos ng aking Panginoon sa hari sa kanyang lingkod, ay gayon gagawin ng iyong lingkod. Tungkol kay Mepiboset, sinabi ng hari, siya ay kakain sa aking dulang na gaya ng isa sa mga anak ng hari. At si Mepiboset ay may isang anak na binata na ang pangalan ay Mika, at lahat na nagsisitahan sa bahay ni Siba ay mga bataan ni Mepiboset. Gayon tumahan si Mepiboset sa Jerusalem sapagkat siya kumaing palagi sa dulang ng hari at siya ay pilay sa kanyang 2 paa. Yan po ang ating binasa, mga kapatid. Sa chapter 2 Samuel chapter 9. Amen. Amen. So ang bago natin ipasa sa reflectors, mayroon akong short reflection dito, ano po. Si Mepiboset na lahi ni Saul na siyang si Saul gusto ipapatay si David na maraming beses, ano po. Alam natin yung previous story nito, no? Ay hindi hinanap ni David naggantihan yung lahi ni Saul na kung saan gusto siyang patayin, ano. Hinanap niya yung paglilingkuran, mga kapatid. At pinakita nga dito na ang paglilingkod ni Saul ay reflection ng pagbibigay ng kagandahang loob ng Diyos, ano po. So isa pa bilang yung kanyang pinapakita rito yung tapat na pangako. Yung pangako niya kay Jonathan, yung kanyang tipanan kay Jonathan ay tunay, at walang hanggan. Kaya sa anak ni Jonathan, pinakita niya ng kanyang pagbibigay, kabutihang loob, ano po. Bilang kagaya nga nasa chapter 6 ba yun, yung tanong ng isang kapatid na bakit galit si David sa pilay sa mga may kapansanan. So hindi, po, mga kapatid, ito yung patunay na hindi siya galit sa mga pilay, kundi tunay na simbolo lamang yun dahil siya yung kumbaga binuli siya nung mga angkan na yun na kanyang sinakop, ano po. Sa madaling salita, mga kapatid, yung binigay niya etong si Mepiboset ay isang halimbawa na kahit siya man ay mayroon lahi na hindi magandang loob, siya ay kaibig-ibig pa rin, ano po. Ibig sabihin, ang Panginoon ay iibigin sino man, ano po, may kapansanan ka man o hindi. Darating ang tao na paglilingkuran ka at iibigin ka, ano po. Ayan ang aking maiksing reflection. Ibigay ko sa iba yung mga iba pa at ayokong ubusin lahat, mga kapatid, para ako rin naman ay mag-enjoy at sa pag-reflect ng bawat isa. God first morning po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Brother Melvin. Bigay po natin ang pagkakataon sa reflection po ni Pastor Mesa. Pastor? Yeah, good morning po and happy God first morning sa lahat. At ang akin pong napagbulay-bulay sa kapitulong ito ng ikalawang Samuel ay nakita ko po na ang Diyos ay
tapat sa kanyang pakikipagtipanan sa tao. Isa po yun sa mga temang nakita ko dito sa aklat na ito ni Samuel. At nakita ko din ang dito ay patuloy po nating nakikilala na ang Diyos ay isang tapat na kaibigan. No po? Na lagi niyang inaalaala, katulad ni David ay inaalaala niya yung kasunduan nila, yung usapan nila ni Jonathan. Ang sabi nga doon sa unang Samuel o diyan sa unang kapitulo ng Samuel ay nalumbay ng gusto si Jonathan o si David dahilan sa pagkawala o kamatayan ni Jonathan po. At kung mayroon pa daw mahihigitan pa daw ba, sabi nga ni David, ang pag-ibig ni Jonathan katulad sa pag-ibig ng isang babae. So talagang dito ay pinakikita na si David ay napamahal ng gusto. In fact, si Jonathan ay bayaw ni David, no po? Pero dito sa makikita natin sa tala ng banal na kasulatan na mas malalim, no po, yung tinatawag na pag-iibigan bilang isang magkaibigan ni na Samuel o ni na David at saka ni Jonathan. Na ano pat dito ay nagpapakita na ang Diyos ay isang tapat na kaibigan. At dito rin ay nakita ko na ang biyaya at kahabagan ng Diyos ay available, no po? Available sa sino mang nakikita niya, no po? Na dapat kahabagan. Bagamat ang lahat pong biyaya ng ito ay available sa lahat, no po? Kaya ano po ang magiging impact nito sa aking buhay? Nakikita ko po na ang Diyos sa kanyang katapatan ay siya ay maaasahan, no po, maging sa buhay o sa panahon na kung saan tayo ay walang-wala na. Hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang pangako sa kanyang mga anak. Nakita ko rin po dito na ang katapatan ng Diyos ay isa po sa mga inspirasyon ng tao upang sa kawalan ng pag-asa ay patuloy tayong lumapit at manghawak sa Kanya. Kung ang Diyos ay mahawak sa atin, ay gayon din po naman tayo na tayo ay makakaasa, na tayo ay pupwedeng manghawak sa Kanya, lalong-lalo na sa mga panahon ng kawalan, sa panahon ng mga kawalan ng pag-asa. At dito sa lupang ito, no po, marahil ay maiisip natin na ang mga kabiguan ay tumatapos na ng mga layunin ng ating buhay, katulad ni Mephibosheth. Hindi po doon nagwawakas ang buhay, kundi ang buhay natin sa mundong ito ay purposeful, itinakda ng Panginoon. Mayroon tayong mga layunin ng Diyos na itinawad sa atin. Lamang ay kinakailangan nating makita pa kung ano ang ating misyon, ano ang ating pupwedeng maiambag sa layunin na itinakda ng Panginoon sa atin. Katulad marahil ng buhay ni Mephibosheth na siya ay nawawala na ng pag-asa. Hindi niya alam kung papaano siya makakatanggap or makakatanggap pa nga ba siya ng mana or marahil ay galing siya sa royal family, ano ang magiging kanyang kinabukasan. But no, dito ay pinakita sa atin na sa kahabagan ng Diyos, no po, sa dulo ng buhay, no po, kung tayo ay naging tapat din na kaibigan, nang hawak tayo sa dakilang pag-asa, sabi nga doon ay kakain tayo sa dulang na inihanda ng ating mahal na Diyos na hari ng ating buhay. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po
Pastor. Bigay po natin ang pagkakataon kay Pastor James sa kanya pong reflection. Good morning po sa ating lahat at happy Sabbath. So, ang ganda po nitong tagpo na mayroon po si King David at Mephibosheth, no? At isang na-reflect ko po dito mga kapatid ay kung paano po binigay po ni King David ang atensyon para tulungan pa ang natitirang kamag-anak, no, ni Jonathan o membro ng pamilya po ni Jonathan. Gusto ko pong basahin po itong sinabi po sa Patriarchs and Prophets 754. Mephibosheth had been brought up in the retirement of obscurity. He was crippled for life and naturally felt that he had little claim upon the kindness of the king. So wala po yun sa isip po ni Mephibosheth na bigyan pa po siya ng atensyon ng hari dahil nga po hindi po maganda yung ugnayan ng kanya pong lolo. Ano, kung mabasa sa time na lang po ni Saul, hindi po maganda yung relationship. Pero si King David, siya po talaga ang nag-execute na hanapin pa kung sino pa po yung natitirang kamag-anak ba o anak. At dito niya nalaman na mayroon pa palang anak si Mephibosheth na isa pong lumpo, no? Si Jonathan na isang lumpo na ito po ay si Mephibosheth. Same book po, no, sa Patriarchs and Prophets. This kindness was shown to one who was entirely helpless and could make them no return. So, minsan po pala, kung gusto nating magbigay po ng kindness, no, sa ibang tao, mas maganda piliin po natin yung talagang wala silang, kumbaga, maibabalik, no? May mga time kasi na may mga tao na tumutulong dahil mayroon silang in return, mayroon din silang pakinabang. Pero ito, wala pong pakinabang po si Haring David po dito kay Mephibosheth. It was an illustration of mercy of God toward fallen man. So spiritually, ang ganda po ng sinabi po ni Mrs. White po dito na tayong mga tao, ano ang pakinabang ng Diyos sa tao para i-reach out niya ang tao, no? At ibinigay niya pa ang kanyang bugtong na anak. No, yun yung lahat na meron siya pero ibinigay niya pa rin. In return, wala naman siya pakinabang sa tao pero binigay niya po yung kindness po na yon. Okay? So, sinabi pa po dito, he was not only restored to his inheritance but was made one of king's household, eating continually at the royal table. No, so hindi lang siya one day, no. Yung kindness na binigay po ni King David kay Mephibosheth, hindi lang po siya one day. Ayon nga doon sa story, lahat ng ari-arian na mayroon siya, lupain, ay i-restore ni King David. At hindi lang po yon, siya mismo ay kakain, no, doon sa hapag ng hari. Imagine gaano po kaganda na kindness po na pinakita po ni King David kay Mephibosheth na kung ikaw ay isang lumpo, totally, dalawang paa mo, hindi ka nakakalakad, ay makita natin gaano kahirap, no, maghanap buhay. Most likely, pag ganun po ang sitwasyon ng buhay natin, ng tao, most likely talagang nanglilimos, no? Maging dependent ka sa ibang tao, sa kindness ng ibang tao. Pero kakaiba po itong kindness na binigay po ni King David kay Mephibosheth. Okay? So, by that, ako na-reflect ko po dito na mas magandang tumulong, no? Tumulong sa ibang tao na yung tinulungan mo talang wala kang in return, hindi talaga siya makakaganti sa iyo na ma-bless talaga siya doon sa kindness na binigay mo. And then makita mo na life-changing yung kindness na binigay mo sa isang tao.
kung kaya natin gawin yon, alam niyo po, napakaganda na maging life changer po tayo, no? Habang po tayo ay nabubuhay, maging life changer po tayo sa buhay ng ibang tao. At ito po yung nangyari sa buhay po ni Mephibosheth. So yan lamang po. Happy God first morning po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong napakagandang reflection po. So, ito po sa atin pong chat box. Ito po ang mga reflection ng ating pong mga kapatid na po. Ang sabi po ng ating pong Pangulo, ang pag-ibig na ibinigay ni David kay Mephibosheth na itinaboy at hinamak ng iba ay salamin ng pag-ibig na ibinibigay ni Jesus sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay may kapansanan dahil sa kasalanan. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos ng mga anak na lalaki at babae at inaanyayahan tayo makisalo sa kanyang hapag. Tayo ay inampo ng ating haring nasa langit. Happy Sabbath. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Amen. Kaya Mersani Talusan, ang sabi niya po, ang kabanatang ito ay paalala na ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng biyaya, hindi ng takot. Sa hapag ng hari, may puwang para sa mga sugatan, pilay at walang lakas sapagkat ang lakas ay nasa kanyang panig. Maraming salamat po kay Sister Gina. Ang sabi niya po dito, Happy God First Morning po. Ang reflection po niya, ang kabutihan ay hindi lamang pakiramdam, kundi aksyon tulad ni David. Dapat nating hanapin ang mga taong nangangailangan ng tulong at ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ang biyaya ng Diyos ay walang pinipili. Si Mephibosheth, bagaman pilay at walang kakayahan ay binigyan ng dangal. Ganito rin tayo sa harap ng Diyos. Makasalanan ngunit tinatanggap at binibigyan ng bagong buhay. Ang tunay na pamumuno ay nakaugat sa malasakit. Si David ay hindi lamang hari na makapangyarihan, kundi hari na marunong magpakita ng awa at kabutihan. Happy Sabbath. Maraming salamat po, Sister Gina, sa inyong pong reflection. Kaya Brother Jonathan, ito po ang kanyang reflection. Happy Sabbath and Happy God First Morning. Ecclesiastes 5:4. Kapag ikaw ay nangako sa Diyos, huwag mong ipagpaliban ang pagtupad nito sapagkat siya'y walang kaligayahan sa hangal, tuparin mo ang iyong pangako. Ang tapat at matuwid ay sinunod ang kanyang binitawang salita. Maraming salamat po, Brother Jonathan. Ay kay Sister Abigail Broncano, ito po ang kanyang reflection. Ang ipinakitang kabutihan ni Haring David dito ay mahalin tulad natin sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo sa atin. Tayo ay sinisimbolo ni Mephibosheth. Ang ating kasalanan marahil ay ugat ng ating mga ninuno o ang sarili nating kagagawan. Tumalikod tayo sa Panginoon sa pag-aakalang wala ng kapatawaran ng ating kasalanan. Nahihiya tayong lumapit sa Panginoon dahil sa lahat ng ating nagawang pagkakamali. Ngunit ang Panginoon ang siyang lumapit sa atin. Siya ay nangako na tayo ay kakain at iinom na kasama niya sa langit. Pinatawad niya tayo kahit hindi pa man tayo humihingi ng tawad. Ang kabutihang hindi karapat-dapat para sa makasalanan ng gaya natin. Sa kabilang banda, ay maging katulad naman tayo ni David na nagpapatawad ng walang tinitirang galit sa kalooban. Na ating mahalin ang kaaway, hindi dahil mabuti sa atin, ngunit dahil ito ay mabuti sa Panginoon. Maging blessing tayo para sa iba. Maraming salamat po, Sister Abigail at kay Sister Net. Ipinapakita ng kabanatang ito ang biyaya ng Diyos tulad ng pagtanggap sa mga hindi karapat-dapat na nagbabalik ng nawala at nagbibigay ng lugar sa mesa ng hari. Ito ay tungkol sa katapatan sa mga pangako at pagpapakita ng awa sa mahihina. So, maraming salamat po sa inyong mga reflection, mga kapatid. Bago po si Brother Melvin, meron pong nais pong
isang magbigay ng kanyang reflection. Kung wala po, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa prayer po ni meron pa po pala. Si Mephibosheth ay ito po ay kay Pastor Jerry. Si Mephibosheth ay nanggaling sa Lodibar or no bread. Dinala siya sa Bethlehem, nang ibig sabihin ay house of bread. So maraming salamat po sa inyong mga reflection, mga kapatid. Si Pastor Jun Barreto, ito po ang kanyang reflection. Sa kabila ng katotohanan, si Mephibosheth ay mula sa sambahayan ng dating kaaway. Hindi siya itinuring ni David bilang banta. Sa halip, hinanap niya siya hindi upang parusahan, kundi upang pagpalain. Ito ay bunga ng tipan ni David kay Jonathan. Isang pangakong hindi nakalimutan kahit lumipas na ang maraming taon. Ganito rin ang Diyos. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Kahit tayo ay mahina, makasalanan, sugatan at madalas walang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, tayo'y kanyang minahal at iniligtas. Si Mephibosheth ay pilay sa parehong paa. Isang paalaala ng ating sariling kalagayan bilang mga taong may kapansanan dahil sa kasalanan. Walang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, tayo kanyang minahal at iniligtas. Si Mephibosheth, wala siyang kakayahang iligtas ang sarili o ipaglaban ang kanyang karapatan. Ngunit siya inaniyahan sa hapag ng hari, hindi bilang alipin, kundi bilang anak. Ito ang larawan ng Ebanghelyo. Tayo'y tinanggap hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa biyaya. Praise God po sa reflection, Pastor Jun. Maraming salamat po sa inyong mga reflection, mga kapatid. At bago po tayo dumako sa next part po, ay mananalangin po si Brother Melvin. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli mong ipinaalala sa amin ang sa buhay ni David kung paano ang tunay na kabanalan o dakilang Diyos ay hindi lamang sa lakas o kapangyarihan o kabanalan na pinakita mo sa amin sa umaga na ito ay sa pamamagitan ng katapatan ni David sa kanyang tipanan. Ang kabanalan na ito na tunay na nagpakita ng iyong pagmamahal o dakilang Diyos na walang pinipili, maging sa mahirap man, maging sa lahi man ng taong nagbigay sa kanya ng di magandang nakaraan o dakilang Diyos. Salamat sa pagpapakita mo sa amin na ang maging tapat at maibigin sa iyo ay maaaring maging daluyan ng pagpapala sa iba o dakilang Diyos. Kami nais din namin na maging tapat sa iyo, sa aming tipanan sa iyo. Naiibigin ka namin o dakilang Diyos at iibigin namin ang aming kapwa. Gusto rin namin na maging daluyan ng pagpapala sa iba. Patuloy niyo pong baguhin ang aming mga puso. Salamat sa pang-araw-araw na mga reminders sa iyong mga banal na salita na kami ay natututo, lumalago, napapalapit sa iyo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Sa patuloy na aming panalangin, nais naming patuloy na ipanalangin ang mga susunod pa mga programa sa God First Morning na ito. Patuloy na patnubayan kami ng Holy Spirit at kami makapakinig, matuto at maibahagi din ito sa iba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Tudap. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol.
Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Pin po natin ang atin pong devotional, reading and reflection kay Sister Zenny Bansag. Wonderful morning po, mga kapatiran. Wonderful morning, Pastor. Akin na pong babasahin ng ating devotional ngayong umaga. Enero 17 at ito ay pinamagatang ang kanyang pagkusa. Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawalan ng isa, sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. Ito po ay matutunghayan sa Lucas 15 verse 4. Pagpapatuloy ko po ang ating pagbabasa. Habang dumadaan ako sa mga mahihirap na panahon, minsan ay nakatanggap ako ng
nakakapagbigay lakas na card. Nakuha ng pahayag sa harapan ang aking atensyon. Ang kailangan mo lang ay isa pang card na nagsasabi sa iyo na magtiis ka. So yung author po dito ay ito po ay sinasalaysay niya tungkol dun sa nakakuha ng kanyang pansin na card, at ito nga po yung nakalagay sa card na ito. Oo, iyon lang ang ang kailangan mo lang ay isa pang card na nagsasabi sa iyo na magtiis ka. Oo, iyon lang ang kailangan ko, naisip ko, sabi ng author. Habang ang aking mga mata ay tumutok sa isang maliit na tupa na may pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, na mahigpit na humahawak sa isang bagay na hindi nakikita sa pabalat. Binuksan ko ang card upang basahin ang mensahe sa loob na nananatili sa aking isip hanggang ngayon. Nais kong sabihin sa iyo na ikaw ay ligtas sa kanyang pagkakahawak at hindi kanya bibitiwan. Isang malakas na kamay ang humahawak sa maliit na tupa. So, yun po pala yung nakalagay dun sa card, no? Na nakakuha ng kanyang pansin, at ipagpapatuloy ko pa rin po yung salaysay nitong author. Lahat tayo kanya ay nakabasa na ng mga aklat at nakarinig ng mga sermon na binibigyang diin ang ating paghahanap sa Diyos, ang ating pagtitiyaga, ang ating lakas, ang ating pagtitiis sa bagyo at hindi pagbitiw kapag tayo ay nasa dulo na ng ating pasensya. Katulad nga po nung card, no, na nakita niya na ang kailangan mo lang ay isa pang card na nagsasabi sa iyo na magtiis ka. No, parang tama nga, parang madalas o marami na tayong nabasa paukol dun sa side natin kung paano dapat tayo magtiis at kung paano natin hanapin ng Panginoon, kung paano tayo magkaroon pa ng patuloy na kalakasan sa ating pananampalataya. Ngunit sabi nga po dito sa ating babasahin ay, ngunit gaano man, sabi niya, kahalaga ang lahat ng mga bagay na ito, ang pangunahing diin ng Biblia ay nasa paghahanap ng Diyos sa atin. Sa kanyang inisyatibo na habulin ang nawawala. Sa lakas ng kanyang pagkakahawak at sa kanyang paghawak sa atin kapag tayo ay mahina at pagod na. No, kumbaga parang napo-focus tayo dun sa ito yung gawin mo para ikaw ay maligtas, at makakaligtaan natin na ang Panginoon talaga ay siya ang gumawa ng unang hakbang mula pa man ng pasimula, no? Sabi nga po ng ating ang banal na salita ay even from the foundation of the world, no? May plano ng Panginoon sa atin, at even from the foundation of the world, siya na po ay binigay niya na, parang ganun po, no? In a sense, yung buhay niya para sa ating kaligtasan. So, ipagpapatuloy ko po na sabi po dito, ang ating Diyos ay isang masigasig at mapagmahal na Diyos na sabik at kayang magsimula ng aksyon upang hanapin tayo at iligtas, na humahawak sa atin sa kanyang kamay. Siya ay isang mapagmahal na magulang na humahabol sa atin sa kanyang kabutihan at biyaya sa lahat ng araw ng ating buhay. Ito po ay matutunghayan sa awit 23 verse 6. Ang pagkakahawak ng magulang sa anak ay isang seguridad ng anak. Nang ang mga Fariseyo at mga eskriba ay nagrereklamo dahil si Jesus ay tumatanggap ng mga makasalanan, Lucas 15 verse 2, ang unang talinghaga na sinabi ni Jesus sa kanila ay tungkol sa isang pastol na humahabol sa nawawalang tupa hanggang sa ito ay kanyang matagpuan. Nung natagpuan na niya ito, inilagay niya ito sa kanyang balikat na nagagalak
Ayan po ay sa talatang 5 ng Luke 15 verse 2. So 4 and 5 po yung ating binasa. Sabi po dito, minahal tayo ng Diyos bago pa man tayo nagmahal sa Kanya. Ang ating pagmamahal sa Kanya ay tugon lamang sa Kanyang walang hanggan na pagmamahal para sa atin. 1 John 4 verse 19. Ang Kanyang inisyatibo ay siyang ating katiyakan. Siya ang pastor na desperadong naghahanap para sa nawawalang tupa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako mismo. Narito, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila. Kung paanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan kapag ang ilan sa kanyang mga tupa ay nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Ezekiel 34 verse 11 and 12. Totoong hindi lang po pasasalamat sa Panginoon dito sa kanyang pagkukusa na hanapin tayo. Nakakatiyak talaga tayo. Di ba I believe po na yung paglalarawan ng ating author dito sa katiyakan ng ang Panginoon talaga, yung laging siya yung nauuna. His love constraineth me. No? Inibig natin ang Diyos kasi talagang una pa siya ay inibig niya na tayo. May maidadagdag pa po ba talaga tayo doon sa kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Meron ba tayong magagawa para mahalin niya tayo? Hindi eh. Siya palagi yung una na umiibig sa atin kahit ano ang ating kalalagayan. Maging po sa pasimula kaninang umaga, doon po sa ating Bible reading na kahit ano pa man ang kalalagayan natin, siya talaga yung nagpapakita sa atin ng kahabagan. At gusto ko pong i-share dito yung Desire of Ages doon po sa chapter ng chapter 78, yung Calvary. Ano po talaga yung, kung sa salita ko lang, ay talagang mahirap siyang ilarawan, I guess, na yung makuha yung kabuuan o yung pagsasalarawan ng pag-ibig ng Panginoon. Sa English po ito, pero natitiyak ko po na ito ay simple, na maari po nating mag-grasp kung gaano kamahal tayo ng Panginoon at yung pagbibigay niya ng kanyang consent na mismo buhay niya ay kanyang ibinigay. Sabi niya po dito sa page 601 ng Desire of Ages ay, the spotless Son of God hung upon the cross. His flesh lacerated with stripes. Those hands so often reached out in blessing, nailed to the wooden bars. Excuse me. Those feet so tireless on ministries of love, spiked to the tree, that royal head pierced by the crown of thorns, those quivering lips shaped with the cry of woe, and all that he endured, the blood drops that flowed from his head, his hands, his feet, the agony that racked his frame, and the unutterable anguish that filled his soul at the hiding of his Father's face, speaks to each child of humanity, declaring, "It is for thee that the Son of God consents to bear this burden of guilt. For thee he spoils the domain of death and opens the gates of paradise. He who stilled the angry waves and walked the foam-capped billows, who made devils tremble and disease flee, who opened blind eyes and called forth the dead to life, offers himself upon the cross as a sacrifice. And this from love to thee. He
the sin bearer endures the wrath of divine justice, and for thy sake becomes sin itself. So, kung pagbubulay-bulayan nga po natin to, yung admonition po ng ating propetisa na si Ellen G. White, kahit mga ilang minutes sa araw-araw, ay sadyang we truly need time para ito ay maintindihan pa natin ng lubusan, kasi napakalalim, napakalawak, napakataas na kinakailangan nga po natin ng eternity para higit pa nating maunawaan. So, sa umagang ito po, ay bago po tatapusin, kasi ang mga reflection po na aking napili ay mula sa salita ng Panginoon at sa mga inspired writing niya sa Spirit of Prophecy, kasi inilalarawan niya ng mas clear talaga yung pagkukusa ng ating Panginoon para tayo ay ligtas. Sabi po ng Romans 8, na alam ko po ito ay paborito natin, Romans 8 verse 38. Sabi niya, 37, simulan ko dito hanggang sa 39. Romans 8 verse 37, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded, sabi ni Paul, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, for things present, nor things to come. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Di po nga ba na kapag tayo talaga ay dumadaan na sa mga pagsubok na parang hindi na talaga natin kakayanin, ito pa rin mga salita ng Panginoon at yung mga inspired writing niya talaga ang pagpapaalala sa atin, dahil hindi man natin siya makita katulad ng ating Panginoong Hesus nung nasa cross of Calvary siya. Ang Ama ay nakalingid or tinatakpan ng makapal na dark clouds. May mga pagkakataon po na nangyayari sa atin yun. But nonetheless, sabi niya, nandun talaga ang Diyos Ama, nandun ang mga angels. At kung narito, nag-a-abide sa atin ng mga salita ng Panginoon, kasi pinagbubulay-bulay natin ito araw-araw, katulad po na ating ginagawa ngayon, ay meron tayong mapaghuhugutan ng tunay na kalakasan, tunay na seguridad, yung mga pangako niya. Kaya po i-ending ko ang aking pong reflection ngayong umagang ito sa Isaiah 41 verse 13. Ito po yung nagpapaalala sa akin na kapag pakiramdam ko lang, at pakiramdam lang po yun, at hindi nga po nakabase doon ng ating pananampalataya. Ngunit minsan talaga na-overwhelm tayo ng too much na mga concern or mga pasanin sa buhay, pero tunay ang salita ng Panginoon na nagpapaalala sa akin na katulad po nitong Isaiah 41 verse 13, nang sabi niya ay, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Yun lamang po, at wonderful morning po sa ating lahat. Happy Sabbath po. Okay po. Mr. Denny, Amen. closing. Amen. Sige po, tayo manalangin. Ama namin na ang luklukan ay nasa kalangitan, Panginoon, kayo na nagtatakda at nag-aakda ng lahat ng bagay-bagay. Kayo din po na lumikha sa amin. At kami ay inyong pagmamayari through creation and redemption. Kami po yung nagpupuri sa inyo sapagkat bagamat kami pagmamayari ninyo, Panginoon, kayo pa rin ay hinihintay ang aming consent, Panginoon, upang kayo nga ay gumawa sa aming buhay. At yung consent na mahalin din kayo. Panginoon, maaari po ba na patuloy nyo kaming bigyan ng puso na very open sa hilingan, Panginoon, na pakinggan, basahin, pagnilay-nilayin ng inyong mga salita, at yan ay aming i-memorize, Panginoon, upang sa gayon, sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami masusubok, ay meron may papaalala sa amin ng banal na Espiritu na tunay na we can hold on to ng mga promises, because you are indeed faithful, na even your life you gave to us, kahit na kami, Panginoon, ay madalas
ay marami talagang pagtatalikod sa inyo. Kami po ay patuloy nyo pa rin sinusuyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya sa umagang ito, sa pagpapatuloy pa ng aming worship ngayong umaga ay samahan nyo po kami, buksan ng aming kaisipan at patuloy na bigay sa amin, Panginoon, ang pagkaunawa through the help of the Holy Spirit. Ang lahat ng ito, Ama, ay amin nang hiniling at pinasalamatan ang walang hanggan pag-ibig, wagas ng pagmamahal sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Si Jesus ang tagapag-impok, ako naman ang gumagastos. January 10. Offer to Si Jesus ang tagapag-impok, ako naman ang gumagastos. January 10. Offertory Reading Devotional. Si Jesus ba ay isang tagapag-impok o isang tagagastos? Siya ang perpektong halimbawa ng mapagbigay, isang dakilang tagapagbigay. Ngunit walang mababasa sa Biblia na siya'y maluho o labis gumastos, kahit na mayroon siyang pagkakataon sa lahat ng oras. Kahit noong ipinakita niya ang kanyang walang limitasyong kayamanan sa pamamagitan ng himalang pagpapakain sa mahigit 5,000 tao mula sa wala, hindi pa rin siya naging aksaya. Inutusan pa nga niya ang kanyang mga alagad na tipunin ang mga natira, hindi lamang ang mga buong tinapay at isda, kundi maging ang bawat piraso. At ano ang dahilan niya? Upang walang masayang. Juan 6:12. Napansin mo ba iyon? Kaagad na inipon ni Jesus ang 12 basket ng mga pira-piraso pagkatapos Mga Leon ni Larry, January 17. Offertory Reading Devotional. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Satanas ang dalubhasa sa panlilinlang. Ginagawa niyang maging masarap ang mga lason at hinahayaan pa niyang gawing hindi masarap ang masustansyang pagkain. Ginagawa niyang magmukhang kamalian ang katotohanan at magmukhang katotohanan ang kamalian, kaya't ang buong mundo ay naguguluhan. Ang kanyang alok ng kasiyahan sa pamamagitan ng makamundong pagtatagumpay, libo-libong tagasunod sa social media o ang kakayahang kumita o maglakbay ng higit sa iyong mga kaibigan ay walang iba kundi isang malupit na huwad para sa tunay na kapayapaan at tunay na kasiyahan na iniaalok ni Jesus. Mayroong kwento tungkol sa dalawang lalaki, sina Larry at Bill, na nawalan ng trabaho at hindi na makahanap ng anumang trabaho. Nakita ni Bill ang isang patalastas mula sa isang zoo na nagbabayad ng $5,000 para sa bawat mahuhuling leon. Tunay na isang mapanganib na karera, ngunit nagpasya silang subukang hulihin ang ilang mga ligaw na leon. Pumunta sila sa lugar ng mga leon na may dalang isang inosenteng kordero, isang gawang bahay na kulungan, at isang computer spreadsheet na nagpapakita ng lahat ng kanilang mga layunin sa pananalapi. Habang sila ay nagmamadaling umakyat sa isang mabatong gilid, ito ay nabali, at sila ay dumulas pababa sa isang matarik na hukay na puno ng gutom na mga leon. Mabilis na tinasa ni Larry ang kanilang sitwasyon at sumigaw, "Bill, mayaman na tayo! Mayaman na tayo!" Huwag kayong padaya. Si Satanas ay gumagala na parang isang leyong umuungal, naghahanap ng masisila. 1 Peter 5:5-8. Panawagan.
Habang iniisip natin ang proteksyon ng Diyos at ang mga pagpapalang sagana niyang ibinibigay sa atin, naway magbigay inspirasyon ito sa atin na maging tapat sa pagbabalik ng kanyang ikapo at pagbibigay ng ating mga handog sa kanya. At naway lagi nating hanapin at matagpuan ang tunay na kasiyahang na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. Salamat sa inyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. Huwag tayong magpapataya. Amen. Praise the Lord. Pataya. Amen po. Sabihin po natin ang pagkakataon po kay Pastor Dasoy para po sa Councils on Stewardship. Pastor, kayo na po. Teka, okay, naririnig na ba ako mga kapatid? Yes po, Pastor. Po. Happy Sabbath sa lahat ng nakaririnig sa platform na ito. Ako po ay sobrang masaya na makabahagi. Ang akin po ay pinamagatang Death to All Piety. Ito ay mababasa sa Councils on Stewardship, page 26. Ang sabi po rito, pasensya po at ang ipinasa po sa akin ay English. Gusto ko po sanang Tagalog. Nung basahin ko sa Tagalog, di ko makita ang kanyang kasigo. Kaya basahin ko po yung ipinasa po sa akin galing sa ating tanggapan. Christ is our example. He gave His life as a sacrifice for us. He asks us to give our life as a sacrifice for others. Thus we may cast out the selfishness which Satan is constantly striving to implant in our hearts. This selfishness is death to all piety and can be overcome only by manifesting love to God and to our fellow men. Christ will not permit one selfish person to enter in the courts of heaven. No covetous person can pass through the pearly gates, for all covetousness is idolatry. Mga kapatid, ito po ay isang paalaala at isang babala sa mga naglilingkod, nag-iisip na isang tunay na Kristiyano. Ito po ay may kinalaman sa ugali o likas na pilit na itinatanim ni Satanas sa ating puso. Ano po yun? Yung pagiging sakim o pagiging makasarili. Ang sabi po ng ating binasa ngayon, ito'y ugali po ng kadiliman, yung pagiging sakim at makasarili. Sa isang banda naman, yung pagiging bukas palad, mapagbigay, handang gumanap, at handang tumulong. Ito po ang likas ng ating Panginoon. Ngayon, dahil maikli naman yung ating panahon, paano ko kaya malaman na ako ay isang nagpapanggap na Kristiyanong hindi makasarili? O paano ko kaya malaman na ako ay may may isang likas na makasarili sa aking puso? Mayroon ho akong inihandang 3 palatandaan na ikaw at ako ay mayroong ugaling makasarili. Una, pag ako ay naghahasik ng problema sa loob ng iglesia o division sa loob ng iglesia. Sapagkat ang sabi dito sa Tagalog na stewardship, ang pagiging makasarili o sakim ay nagpapasok ng di pagkakasundo sa loob ng iglesia. So kung tayo ang dahilan ng hindi pagkakasundo sa loob ng iglesia, then mayroon ho tayong
likas na makasarili. Pangalawa, ito ho ay testing mga kapatid sa ating sarili. Pag ako ay gumagawa kung may personal akong pakinabang. Pag hindi na ako gumagawa kung nakita kong wala naman akong personal na pakinabang, yan ay palatandaan na mayroon akong makasariling likas na namumuo sa puso ko o sa isipan ko. Example, noon hong aming pag-usapan ang church building project ng ating CLPM, nag-question ang isang kapatid. Ang sabi niya, Pastor, dalawa na ang ating ipapatayong iglesia. Yung isa hindi pa natatapos. Yung isa pa pasimulan pa natin. Magbibigay pa ba tayo diyan sa church, office building ng CLPM? You see? Dito na lang sa atin kasi tayo mismo ang makikinabang. Ang distrito mismo ang makikinabang. Ang sabi ko, kung ganyan ang ating isipan, mga kapatid, ay humihiwalay na tayo sa kaisipan ng ating Panginoon. Ulitin ko, kapag tayo gumagawa lamang na mayroon tayong inaasang pakinabang, ay yan ay namumuo na ang selfishness. Halimbawa, napakaraming mababait pag malapit na ang eleksyon. Di ba? Pagkatapos ng eleksyon, wala na. Kahit sa gobyerno, pag malapit na ang eleksyon, napakaraming ayuda. Pagkatapos ng eleksyon, laging wala. Nasa seminar na lagi. Di mo na makita. Gumagawa ng kabutihan, pero hindi katanggap-tanggap sapagkat the boiling point of his good works is what? Personal na pakinabang. Okay, pangatlo, pag ayaw na nating magsakripisyo. Ang sabi kasi dito sa aking binasa, Christ is our example. Si Kristo nagsakripisyo. Even His life, He gave it for us, mga kapatid ko. Kapag kapatid, ako o ikaw ay ayaw nang magsakripisyo, warning po yan na mayroon na pong nabubuo na selfishness o pagiging makasarili o sakim sa ating puso't isipan. So, check natin ang ating sarili. Ngayon po mga kapatid ko, ano po, ay maaring itanong natin, paano naman tayo makahulagpos sa kalikas na makasarili sapagkat ito pala ay itinatanim ni Satanas. Yung binasa ko kanina na ibinigay sa akin sa stewardship. Hindi ho ito likas ng Diyos, kundi pilit na itinatanim ni Satanas. Paano tayo makahilagpos dito? Number 1, mga kapatid ko, Santiago 4, versikulo 7. Basahin ko po. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya'y lalayo sa inyo. Mga kapatid, ang sabi po ni Santiago, pasakop tayo sa Diyos. Ito ay paglaban sa dyablo sapagkat ang pagiging makasarili ay sa dyablo. At ang sabi dito ay siya'y lalayo sa inyo. Ibig sabihin, ang pagiging sakim o makasarili ay matatanggal, lalayo sa atin kung tayo ay magpasakop sa Panginoon. Bakit po? Hindi ho natin kayang lumayo sa pagiging sakim o makasarili. Kung ating sasabihin, kwan lang yan, depende lang yan sa tao. Hindi ba may ganun? Disiplina lang yan. Hindi po. Ang sabi ni Santiago, the only way to get away from selfishness is what? Is submitting ourselves to God. Sapagkat ang sabi sa John 15 verse 5, wala kayong magagawa. Hindi tayo makalayo dyan kung wala si Kristo sa ating puso. Sapagkat ang sabi sa John 15 verse 5, si Kristo ang puno, tayo ang sanga. Kung hindi tayo nakakabit sa Kanya, hindi tayo makahulagpos
sa likas ni Satanas na kanyang itinatanim sa ating puso ang pagiging makasarili. Magandang umaga, pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Aking idinadalangin, nawa ang likas ni Kristo ang siyang mangibabaw sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang Espiritong bukas palad, at sana'y tayo makalayo sa itinatanim ni Satanas ang pagiging makasarili sa ating buhay. Pagpalain uli ang bawat tao na nakikinig sa platform na ito. Yan ang aking dalangin. Pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Jackson Dasoy, sa napakagandang mensahe po. Ngayon po tayo pa idadako sa ating Acts prayer. Pero bago po yun, tayo pa magkakaroon ng silent prayer. Ang ating pong adoration and confession ay pangungunahan po tayo ni Pastor Fernando Marcos at ang likod po sa confession, sa thanksgiving and supplication. Okay. Mahabagin namin Diyos Ama, salamat po Panginoon na patuloy na Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay pag-asa sa amin. Salamat Ama, Ikaw ang may-ari ng buhay at lakas namin. Ikaw din o Diyos ang may akda ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kami iniingatan. Salamat sa umagang kay ganda. Salamat sa patuloy na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas at hininga sa oras nito. Salamat sa patuloy na pupurihin ka sa oras-oras ng aming pamumuhay. Sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy na itinataas ka namin at patuloy na Ikaw ang pinupuri namin sa aming pamumuhay araw-araw. Panginoon, sa oras na ito, aming pong kinokonfess ang aming mga sarili, patuloy na gamitin at patuloy na Ikaw ang aming Diyos na maibigin at Diyos na patuloy na tinatanggap kami namin ng Diyos. Aming pong kinukumpiso Diyos, bagamat ang aming mga sarili, bagamat kami ay makasalanan sa inyo pong harapan, Panginoon, niyo po kaming tanggapin sa inyong harapan. Makasalanan ang aming mga laman dahil minsan sa inyo po, Panginoon, kami dumadalangin. Alam po namin na kami ay tao lang na makasalanan. Walang sadyang hahayaharap sa inyo po, paanan po Diyos. Dahil Ikaw ang tumubos sa amin, O Diyos, ay wala po kami karapatan na humarap minsan, O Diyos, dahil ang inyo pong mga anak ay sadyang makasalanan.
Panginoon, tulungan niyo kami na mabago ang aming mga sarili, ang aming mga laman, ang aming puso, ang aming isipan. At ganon din, O Diyos, ang aming pamumuhay. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang maging sentro ng aming buhay. Patawarin kami, O Diyos, sa lahat ng mga kasalanan naming mga nagawa sa inyo. Ito'y aming sinasamot din na dalangin sa pangalan ni Jesus. Pagpapatuloy po, Panginoon, ang aming dalangin. Papasalamat po kami sa mga bagay na tinuro niyo po sa amin yung umaga ito. Wala po sa aming Bible reading, nakita niyo po kung gaano kayo magmalasak, kung gaano po kadalisay ang inyong pong pag-ibig. Nakita niyo po, Panginoon, na kami po ang inyong mga kaibigan. Oras na ito, nagpapasalamat kami dahil pinakita niyo po sa amin meron sa aming mga puso. At ito po yung pagiging sakit. Maraming salamat po dahil kayo po ang aming Diyos na nagpapakita ng mga bagay na hindi niyo hahayaan at ayaw niyo pong mangyari na kami po ay mamuhay sa mga maling gawin namin. Kundi mas lalo kami dumepende sa iyo at ang aming buhay po magkaroon ng maraming salamat po, O Diyos, sa dakilang araw ng Sabat na ito. Na mula po kagabi hanggang sa mga pagkakataon ay aming nararanasan ng inyong presensya at ang inyong maraming salamat sa regalo ng araw ng Sabat na mas ikita namin at mas lalo po namin tataas ang inyong dakilang pangalan sapagkat sa isang linggo kami po'y inyong pinag-iingat. Maraming salamat po sa pananampalataya na amin pong ang pananampalatayang meron po kami ngayon. Hindi dahil sa aming sarili, kung hindi dahil sa inyo na kayo po ang nagpapatibay ng aming pananampalataya. Ito ang author and finisher ng aming. Maraming salamat po sa mga encouragement na laging nagsasabi na kami po ay tumingin sa aming pong Panginoon. Maraming salamat po sa mga pangako sa Biblia na nagpapalakas sa aming pananampalataya. Kahit na kami ay nakakaranas ng mga pagsubok, ay tunay at tiyak na hindi nyo kami iniiwan, ni pinababayaan man. Maraming salamat po na kami inyong tinawag mula sa kadiliman patungo sa kagilagilala sa kaliwanagan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aming pong Panginoong Hesus 2,000 taon na ang nakakalimutan. Sa kanyang ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa atin. Sa mga oras na ito, salamat po dahil kayo po ang aming Diyos na handang magpatawad ng aming kasalanan at handang makinig sa mga panalangin ng inyong mga anak. Sa mga oras na ito ay aming inilalapit po sa inyo, O Diyos, ang mga ministeryo, mga paglilingkod po ng inyong mga pastor. Si Pastor Mesa, si Pastor Lotilia, Pastor Gas. Inyo po nawa silang pagpalain ang inyo pong banal na espiritu, ang inyo pong ipagkaloob. Patuloy na kayo ang kanilang maging kalakasan at patuloy na ang inyong wisdom ang mahahayag sa kanilang buhay, kanilang pong paglilingkod. Patuloy na layo sila sa anumang uri ng karamdaman upang sa ganun patuloy silang makapaglingkod. Palain niyo rin po ang paglilingkod ni Brother Melvin at ni Thursday. O Diyos, o po ang nakakaalam ng kanilang mga puso. O po ang magpalakas sa kanila. At patuloy, Panginoon, na lain po ang kanilang pamilya, O Diyos. Maraming salamat po na kayo po ang kanilang makakasama at ang inyong mga pangako ay magiging totoo sa kanilang mga buhay. Patuloy din namin itinadalangin ang iglesia po sa kasiguran. Tapos paglain niyo po ang mga kapatid. Paglain niyo po ang mga leaders, ang inyong pastor na itinalagad doon, Panginoon. Pagnasan po nila ang inyong pakikisama at patuloy na ang iglesia sa kasiguran
ay mas lalong titibay sa pananampalataya at sa pagkakilala sa Diyos. Tuloy namin idinadalangin ang CLPM Church Officers Orientation bukas. Magsisimula 8 p.m. hanggang 5 p.m. Ang dalangin namin ay bigyan niyo po ng karunungan ang patuloy na mga ngasiwa rito. Tuloy namin itinadalangin na patuloy na maging pagpapala ito sa mga kalis ng iglesia. Lalo po nilang makikita kung gaano kahalaga ang inyong itinawag na ministeryo sa kanila. Ano mang mga ministries at mga offices ito, o Diyos. Tuloy namin itinadalangin na nawa walang anong puri ng kasagabalan upang sa ganon ang orientation bukas ay tunay na maging maayos at maging pagpapala sa lahat. Tuloy namin idinadalangin, o Diyos, ang proyekto ng CLPM Headquarters Family Eagle. Lamang kami po ay dahil kayo po ang magkakalaon ng pangailangan ng bawat pamilya. Bawat pamilya na makikisangkot sa proyektong ito. Ito inyong ipinahintulot, Panginoon, upang sa ganon ang inyong pong gawain sa buong nasasakupan ng CLPM ay maging matagumpay. Diyos, idinatangin namin na kayo po ang magkaloob ng financial na pangangailangan dito. Maraming salamat dahil kayo po ang nagsabi na bago kami lumapit, itong nalalaman na at kayo po ay gagawa ng mga bagay na hindi namin nalalaman. Maraming salamat at ngayon pa lamang ay inyo pong tinutugon ng aming mga dalangin. Or sa ito, tuloy namin nadalangin ang mga Adventist schools na nasasakupan po ng CLPM. Lalo na po din ang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong mga teachers sa institusyon na ito. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, patuloy na gawing pagpapala sa mga estudyante. Palain din po ang kanilang mga pamilya na kanilang kasama roon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga kalusugan na inyo pong ilayo sila sa anumang uri ng mga karamdaman. Tuloy namin dinadalangin din ang mga estudyante nagsisipag-aral doon. Inyo po nawang ipagkaloob ang karunungan at makita nila ang inyo pong institusyon ay isang paraan po ninyo para mas lalong lumalim ang kanilang relasyon sa inyo. Ganon din po dinadalangin namin ang mga eskwelahan na nasasakupan po ng CLP. Diyos, pagpalain niyo po mga teachers. Pagpalain niyo po ang kanilang mga paglilingkod. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. Unawa ang kanilang maging kalakasan at ito po ang kanilang maging pag-asa. Diyos, maraming salamat din po na ang inyong mga ninyo ng mga schools ay hindi niyo pababayaan. Mga oras din po ito, Panginoon, patuloy namin idinadalangin sa inyo ayon sa inyo pong kagandahang loob ang mga elite na naglilingkod po buong nasasakupan ng Diyos. Palain niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang paglingkod. Bigyan sila patuloy ng malakas na pangatawan at patuloy na i-open ang kanilang mga mata, mga daan po ninyo. Na kanilang makita ang mga tao na handang makinig, handang magbasa at open po inyong mga salita. Tayo niyo po ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Tunay, O Diyos, niyo po pinababayaan ng inyong mga anak. Kaya kami po ay makakaasa na ito pong inyong mga lingkod ay hindi niyo pababayaan. Meron din ay dinadalangin namin krusada sa San Vicente Church. Pagpalain niyo po ang sinasagawang krusada. Inyo po naman pagpalain ang nagpasalita o nagbabahagi ng inyong mga ay
ipagkaloob ang kahusayan, ipagkaloob ang karunungan upang ang tagapagsalita prosadang ito ay inyong maibahagi ang inyong mensahe at katotohanan, at ang mga nakikinig ay makikita ang nyayang kaligtasan ng aming Diyos. Patuloy namin idinadalangin ang mga taong nakikinig gabi-gabi. Hindi po nawang sa kanilang mga puso. Buksan ang kanilang mga mata at pakinig upang kanilang ma-realize na ang Diyos ay mapagmahal at nais sila na maihanda sa nalalapit pabalik niya. Ganun na dinadalangin namin ang church building project sa Buasao Church, Bukan Church, Iponso, Bulacan. Panginoon, ito'y mayaman. Ito po ang nagmamayari ng mga resource. Kaya inyong ay namin pinagkakatiwala ang mga bagay na ito. Ipagkaloob niyo po ang pangangailangang financial sa church building project. Pagpalain niyo po ang mga makikisangkot sa gawain ito, Panginoon. Sa ganon, ang mga kapatid ay makakasamba ng may buong pasasalamat at papuri sa inyo dahil kayo po ay nagkaloob ng kanila pong church building. Patuloy namin idinadalangin, O Diyos, ang mga kagalingan at kalusugan ng aming mga kapatid. Patuloy namin idinadalangin ang tuloy na pagre-recover kalusugan po ni Sister Lina Barredo, ang mother po ng pong pastor na si June. Inyo po nawang patuloy na ipaloob ang kalakasan sa kanyang pangangatawan. Patuloy na maranasan po niya ang inyong kabutihan ng sa ganon, O Diyos, ang kanyang pagpuri, ang kanyang pagsamba ay tuloy na magiging o sa mga taong nakapaligid kapag ikaw ay gumawa ang kabutihan sa kanyang buhay. Patuloy namin idinadalangin ang heart operation ni Brother Ramon Rojas. O Diyos, patuloy namin idinadalangin ang aming kapatid na ito na inyo po siyang bigyan ng katatagan. Patuloy na inyo po siyang samahan. Gamitin niyo pong instrumento ang mga doktor na kung saan mag-operate sa kanya, at ikaw din po ang magkaloob ng kanyang pong financial na pangangailangan. Oras ito, patuloy namin dinadalangin ang recovery po sa operasyon ni na Sister Sus Tranza at ni Brother Danilo. O Diyos, sinamahan niyo po sila sa kanilang operasyon. Kung kaya kami sumasampalataya na inyo rin po silang sasamahan na mabilis na recovery ng kanilang operasyon upang ang aming mga kapatid na ito sila po ay maglilingkod at sasamba at makikita ng mga tao ang kabutihan ninyo sa kanilang mga buhay. Ganun din ang patuloy naming dalangin, ang fast recovery at healing sa aming kapatid na si Sister Nympha Limbaro. O Diyos, o po ang nagpapagaling ang inyong mapagpalang kamay ang aming inaasahan. Kung kaya, O Diyos, ang inyong pong ipagkaloob ang fast recovery sa aming kapatid na ito. Ganun din, idinadalangin po namin sa pagang ito, si Lucille Montojo, ang anak po ng inyo pong pastor na si Pastor Jumuel. Inyo po nawang patuloy na pagalingin ang kabatang ito, Panginoon. Inyo pong ipagkaloob ang kagalingan sa kanya upang siya po ay isa sa magiging buhay na patotoo na ang Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga lingkod ay buhay. Maraming salamat po. Kayo din po ang magkakaloob ng financial na pangangailangan sa pamilya po ni Pastor JM. O Diyos, ang mga oras na ito, kami po ay nag-claim na inyo pong papagalingin at sa inyong kamay namin nagkakatiwala ang sugan po ni Lucille. Tuloy namin idinadalangin ang kalusugan at kagalingan po sa pamamaga ng tuhod ni Sister Benedicta Ramos. Inyo po nawa siyang pagalingin, Panginoon. Pagkat ito po ay hindi maganda sa kanyang kalusugan,
lalo po sa kanya pong paglilingkod. Inyo po nawa siyang pagalingin, Panginoon. Kayo po ang kanya maging kalakasan. Ipakita niyo po ang inyong kagandahang loob sa kanya. Tuloy namin dinadalangin ang physical strength and healing kay aming kapatid na si Ellen G. De Los Santos. Kayo ang kanya maging kalakasan at ikaw po ang magpagaling sa kanya, Panginoon. Nang sa ganoon, ang kanya pong pamilya, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay makikita ang Diyos na kanya pong pinaglilingkuran. Tuloy namin dinadalangin ang aming kapatid na si Brother Emerson Parco na naka-admit ngayon sa AMCM o Diyos. Diyos, samahan niyo po ang aming kapatid nito. Kayo po nawang patuloy na naging kanyang kalakasan. Tulog niyo po ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan. At pagalingin niyo po ang aming kapatid. Ganoon siya po ay makapaglingkod po. Ganoon din po ang fast recovery, healing sa aming mga kapatid na si Brother Jerry Lee, o aming kapatid na si Brother James and Jerry Lee Torneo at James Tahobe, Panginoon. Inyo po nawang ipagkaloob ang kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Pakita niyo po ang inyong kagandahang loob. Para namin na nung si Jesus ay nandito sa lupa, ang kanyang pinagagaling ang mga may karamdaman. Kaya amin pong pinagkakatiwala ang kagalingan, ang fast recovery po ng aming mga kapatid na si Brother James at kapatid na Jerry. Tuloy namin itinadalangin ang kalusugan po ni Sister Virgie po ay merong mayoma at ni Sister Estrella Fernandez na po ay may stroke. Din po kay Sister Jenny Lumang Veray na meron din pong mayoma. Noon, hindi po ninyo nais ng inyong mga anak nagkakaroon ng stroke. Kaya alang-alang sa inyong kahabagan at alang-alang sa inyong kabutihan, maaari po Panginoon na inyo pong samahan ang aming mga kapatid. Inyo po nawang gamitin ang mga doktor, titi, kung saan, o Diyos, sila po ay gumaling. Sa ganun ang aming mga kapatid na ito ay gumaling na at pumulis sa inyo. Ganun din nagalangin namin ang po ni Brother Walito Asuncion may lupus at pneumonia. O Diyos, inyong kamay po namin ipinagkakatiwala ang kanyang kagaling. Ikaw magbigay ng kalakasan sa kanya pong pangangatawan. Patuloy na ang inyo pong kabutihan ang sumagana sa kanya pong buhay, O Diyos. Tuloy namin ipadalangin ang na maging cancer-free na po si Sister Lucy Cristondo. Diyos, marami na pong pinagaling sa cancer. At nais ninyo po ang aming kapatid na ito, si Sister Lucy, po ay gumaling. Panginoon, upang sa ganun siya po ay maging buhay na patotoo. Mga tao po na meron ding cancer, na ang naglilingkod ang Diyos ng aming kapatid na ito ay at totoo. Tuloy din namin dinadalangin na mawala na ang bukol sa likod ng aming kapatid ng si Sister Diane Rose Matay. O Diyos, ang imposible po sa inyo. Dinadalangin namin na inyo pong pagalingin ang aming kapatid na ito. Namin dinadalangin ang bukol sa lapay na ito po ay ooperahan ang kapatid po namin na si Muya. O Diyos, samahan niyo po siya sa kanyang operasyon upang ang bukol na ito sa kanyang lapay ay maalis. Nang sa ganun, ang kalusugan ng aming kapatid na ito ay ang aming kapatid na Sister Jem ay makapaglingkod sa inyo. Ganun din po ang dinadalangin namin si Sister Gina Santos na siya po ay nakaranas ng stroke. Inyo po nawang samahan siya, Panginoon. Kayo po ang maging kalakasan niya. Ito po ang patuloy na sumama sa kanya. Walang imposible sa inyo, O Diyos. Walang imposible.
Nawa ang inyong pangako ang maging totoo sa buhay ng aming kapatid na ito. At tunay na marami kaming mga panalangin, marami kaming mga pasasalamat. Pero salamat kasi bago pa namin ito sabihin sa inyo, ito po inyong nalalaman. Patuloy naming ipinagpapasalamat na inyo pong sasamahan ang CLPM admin sa panguna po ni Pastor Jerry Estabilio, ni Pastor Raylord Reyes, gandin po ni Sir Joel Manlungat, at ang mga direktor at ang mga staff po at ang mga pastor po ninyo sa buong nasasakupan ng CLPM ay inyo pong pagpapalain at ang inyong ganun din ang inyong mga leaders. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. At maraming salamat sa pangako ng kaligtasan na sa ikalawang pagbabalik ni Jesus ay nais nyo na wala sa amin ang mawa. Salamat na pinakinggan ng aming dalangin. Pag kami sa aming kasalanan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako
sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan. Sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa Kanya itaas. Pastor Dasoy, closing prayer po. Tayo po ay manalangin. Kahangahangang Diyos, maraming salamat po sa katiyakan na ang aming pasasalamat na kami ay inyong sasamahan, na ang aming panalangin ay inyong tinanggap. Lahat ng ito ay amin pong inaasahan na nakarating sa inyong banal na luklukan, sapagkat ito naman amin pong idinadalangin sa natatangin ninyong anak, aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Okay po, tayo po ay atin pong sabihin ang atin pong mission statement, ang CLPM mission statement. Okay po, di po mga kapatid. Mission statement. Make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His return. Sunod po. I'm not guided by the Bible and the Holy Spirit. Healing and serving. But God first, and I will never be last. Pastor Joey.
Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw ng Sabat na ito. Amen. 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 Salamat po mga kapatid. Happy Sabbath po. Sabat. Salamat. Sabat everyone. Sabat po mga Magka po tayo sa kapatid. church. Ating mga participants. Salamat po sa panguna, Pastor Sam. Salamat po sa mga paglingkod. Salamat. Sabat po mga pati. Sabat. Happy Sabat, everyone. Sabat. Ingat po kayo. Ingat po tayo. Mamaya po tayo ng Sabat. mga Good morning. tayo ay makatapang oras. Sabat po sa lahat. Itakas po bukas. Bye-bye po, Jairel. Bye-bye, Jairel. Oh, Bye, John, Melvin, Edmond. Bye, Pastor Melvin. At yan mga kapatid ang ating God First Morning Devotional sa umaga nito at tunay na ako ay na-bless na sa umaga nito simula sa Bible reading hanggang sa counsels on stewardship sa pagpalain ng purihin ng Panginoon at tayo pagpalain sa maghapon nito. Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid.